Ito na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Hala, Boyeng Rimulya, nasa peligro raw ang kalagayan sa ospital. Ayon sa mga ulat, isinugod sa ospital si Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya dahil sa di umano'y seryosong kondisyon sa kalusugan. Hindi pa malinaw ang eksaktong detalye, ngunit may mga haka-haka na may kinalaman ito sa matinding pagod at stress na dulot ng kanyang trabaho sa gobyerno. Samantala, habang binabantayan ang lagay ni Rimulya, isang controversial na pahayag naman ng binitawan ni Senadora Amy Marcos. Binira ni Sen Amy ang dating kaalyado at tila ba may patama ito sa kasalukuyang administrasyon. Ayon sa kanyang pahayag, panahon na raw para suriin ang katapatan ng ilang opisyal na dating kakampi, ngunit ngayon tila lumilihis na ng landas. Bagamat walang pinangalan ng opisyal si Senator Amy, marami ang nag-uugnay ng kanyang pahayag kay Secretary Rimulya. Matatanda ang malapit ang dalawang opisyal noon sa mga kampanya at advokasya, ngunit tila may hidwaan na nag-uumpisa sa likod ng kamera. Lalong uminit ang usapin sa social media matapos lumabas ang video ng panayam kay Amy. Sa ngayon, hinihintay pa rin ng publiko ang opisyal na pahayag mula sa kampo ni Rimulya tungkol sa kanyang kalagayan. Patuloy rin ang pagtutok ng ating news team sa isyung ito. At yan nga ang mga balitang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. 17,234 acres na ang nasusunog. Yung sa Eton Fire, hindi ako masyadong familiar sa Eton Fire, pero Altadena, hindi ako masyadong napupunta doon. Nasa 10,000 ano na rin, 10,000 acres. So nakakatakot talaga kasi may mga kakilala kong nasunog yung bahay. Yung pinost ko na friend ko na nasunog yung bahay niya, 8 million. Actually, she's a Korean lawyer na matagal ko na siyang kakilala, friend ko and everything. So nasunog yung kanyang bahay. Good thing kasi mayaman siya. So meron pa siyang extra bahay dito sa Beverly Hills. So yung Beverly Hills hindi pa siya affected talaga. More on kasi sa bundok papunta dahil ang lakas-lakas po ng hangin, yung gusty wind ika nga. So sobra talagang nakakaalarma. At mga celebrity like Paris Hilton, yung General Hospital actor, yung author na si Sarah Lee, na mga pinapalo ko, talagang totally natupok yung kanilang bahay. Sabi ni Macby, sinasadya. May mga ganong theory. But you know what? Yung nangyayari dito sa California ngayon ay mayroong similarity na nangyayari na i-connect natin yung naranasan ng ating mga kababayang nalubog sa baha. 'Di ba? Kung paano inano yung pondo ng city. But anyway, ikukwento ko lang ang buhay. Kaya nga lagi ko sinasabi, only one life to live in this world. You only live once. You know what? Prior to this mga palangga, prior to this sunog, wildfire, nag-uusap kami ni Palangga at at ang ibang miyembro ng mga Alta di Maharlika dapat ganon. So kailangan happy pa rin sa kabila ng ganitong nakakakabadal any moment. Pwede talagang ma-journog ang mga alindog namin dito. Pero prior to that day, tinitignan ko kasi naglilinis-linis ako ng bahay, titignan ko yung mga paintings ko na mga iba doon binigay sa karamihan doon bigay talaga sa akin ng mga yayaman kong kliyente, binili ko sa mga estate sale kasi ang hilig ko sa ganon. So titignan ko yung mga nagligpit nga ako, titignan ko yung mga damit na yung mga binili kong hindi pa nasusuot kasi yung iba small, medium kasi umaasa pa akong papayat ako. May mga ganong moment. Umaasa ako na babalik ako dun sa 100 pounds or 110 pounds. Sabi ko ganon sa kay Palangga. Sabi ko, you know what? Sabi ko, I hope may time tayo, na ma-dispose itong lahat ng itong like yung mga damit, pero mga paintings, siyempre hold ko yan dahil, Pero sabi ko, at the end of the day, sabi ko sa kanya talaga, sabi ko, pumunta naman ako ng Amerika, sarili ko lang yung dala ko eh. Sabi ko, pumunta ako ng Amerika, wala akong dala, kundi sarili ko lang. Sabi ko, anyway, kapag, kung ibenta natin yan, o ipamigay or something kung
sabi ko that's it. Maybe sabi ko tumira tayo. Even yung mga friends ko nag-uusap kami about yung ganitong usapan. Sabi ko maybe, tumira tayo sa ganitong lugar, sa ganyan, 3 months here, 3 months there, benta na natin lahat yan. Sabi ko pag namatay tayo, wala na yan eh. So yung nangyayari ngayong wildfire dito sa Amerika, sa California, hindi po ako nag-aalala na mawala yung material things sa buhay ko. Sabi ko nga, pumunta ako sa Amerika, damit ko lang ang dala ko. And anyway, kung anong mangyari, then, ganun talaga yung dilubyo ng buhay. Hindi mo alam whether mabuti kang tao, kinarma ka ba, or talagang ito ay man-made, or may mga theory kasi na lumalabas, which is we don't know yet, na maaring sinadya dahil sa pagpasok ni Donald Trump, ni Lolo Trump, na baka ito ay sabotahe. May mga ganong anggulo. Pero magtataka ka eh. Kasi nag-start sa Palisades. Alam mo yung mga nakikita niyong sunog na yan? Tumatambay ako dyan kasi I love this place. Talagang, syempre, alta-altahan. Yaman-yamanan, ang gaganda ng mga lugar kasi may mga kliyente ako sa Pacific Palisades eh. Diba? So alta-altahan talaga, bonggang-bongga. So lahat yun nawala na. Diba? Yung Santa Monica area, may mga ilan-ilan lang dito sa along Sunset, dito sa Sunset area. But anyway, ang plano ko nga sana, kanina, pupunta kami doon kasi malapit lang yon. Pero syempre, bawal na. Hindi ka na pwedeng pumunta, makiusyoso, kasi syempre, nasa state of calamity na kami sa LA. Then also, may mga looting na, may mga nagnanakaw. Diyos ko, grabe talaga. Mga palangga, sa gantong gitna ng dilubyo, talaga may mga kawatan pa katulad ni Bangag. So ngayon, kung nakapunta kayo dito sa California, lalo sa Santa Monica, Malibu area, yung apoy papunta sa papunta sa bundok, dito north side. Okay? Dito sa south, okay, yung sa Freeway 405, papuntang Long Beach area, hindi ako maalam sa direction, pero papuntang south side, hindi yan affected. Yung north, papunta doon, Hollywood Hills, Runyon Canyon, yung mga nakaakyat ako dyan sa Runyon Canyon. Malapit lang naman yan dito. So anyway, ano ba yung lesson sa buhay natin? Of course, nakakalungkot. Imagine mo ang mga bahay dyan, mga palangga. Pag may mga bisita ako, yung mga friend ko na pumupunta dito, tinutour ko sila pag pumupunta sila dito. Like, shout out kay Attorney Trixie. Diba? Attorney Trix, naikot-ikot kami, sila Lady Boss, sila Raimi, si Belle, and everything. Iniikot-ikot ko sila. Ito, bahay ni ganito, ni ganyan, da-da-da-da-da-da. But, dun sa Pacific Palisades, dito sa Pacific Palisades area, halos lahat, naabo na yon. Pero, nakikita mo, diba? Doon mo may mga celebrity kasi na in the past, I just forgot yung name niya. In the past, mga nagko-comment sila between the Israel Gera and the Gaza, di ba? May isang celebrity na nag-post siya in the past na parang gurgurin na lahat yung taga-Gaza. Parang ganon. Gurgur them all. So yun yung hashtag. So ngayon nagkakaroon ng backlash. Binabalikan siya ng mga tao from all over the world na ayan, dati sinabi mo yan. Ngayon natupok yung bahay mo, nag-iiyak siya and everything. I'm not saying na yung mga taong ito yung mga pangyayari ito ay karma. Dahil I have friends. I've known people na talagang natupok at talagang naapektuhan sila. Kaya nga sabi ko sa inyo, di ba? Lagi kong sinasabi, isang beses ka lang mabuhay sa mundong ito. Gawin mo yung tama at huwag ka mang-apak ng kapwa. Kasi hindi mo alam yung karma babalik sa'yo. Another example, alam mo yung mga palangga, may client ako, at this time, kliyente ko siya. Okay? Yung nanay niya pala yung client, hindi siya. So, siya yung nagbabayad, syempre. So, anyway, nagsama sila ng kanyang jowa for 25 years. Hindi sila kasal. I don't know, for some reason, yung babae, pinoprotektahan din niya yung kanyang property dito sa may Newport Beach. Kasi I think ang property niya is 5 million. So, yung jowa niyang lalaki, may property din, pero mas malaki yung property niya. So anyway, last year, namatay si lalaki. Hindi sila kasal. Di ba dapat yung kung ano yung meron yung lalaki, dahil namatay na, mapupunta sa kanyang mga kagamitan, or kung ano pa man, may kapatid
yung lalaki na nakatira sa Pacific Palisades. Alam mo ba, nag-away-away pa sila. Siya chinichika sa akin ng anak ng client ko. Walang nakuha itong si girl, yung anak ng pasyente ko. So anyway, ang sabi ko sa kanya noon, chika-chika kami, you know what, may karma naman ang may karma naman talaga ang ang mundo. Kapag masama ka, hindi mo kailangan gumanti kasi let the tadhana, do the work. So anyway, sabi ko nga, I'm not saying na kinarma yung mga taong doon, pero kasi may mga matitinong taong nasunugan and everything, like kayo dyan, nabahaan. Alam mo ba, na-meet ko kasi yun. Yung parang hilaw niyang sister-in-law. Na-meet ko yun sa mga events and mga gathering and everything. Natupok yung kanyang bahay. Last year naging greedy siya. Kinuha niya, sabi sa akin ng client, you know what, Claire? Sabi niya, grabe itong si ganito yung pangalan. Sabi niya, hindi man lang niya binigay yung car kasi may sentimental sa amin ni yung jowa niya, So kaya mo na may car ka naman. Sabi niya, hindi yung sentimento. Sabi ko, may karma naman. So, natupok yung bahay niya. As in, tupok. Nasa siya, dito sa may Sunset, yung paakyat, what's that? Dito sa may San Vicente, paakyat doon. Yung mga taga-LA, alam niyo yan. Paakyat doon. Doon yung bahay niya. So anyway, hanggang ngayon po, sa kapapasok lang, hindi pa rin nako-contain yung apoy. Ikta-iktarya at dumadami na ang talagang buti na lang, hindi papunta dito sa side namin, papunta doon sa north. Hollywood Hills, ang gaganda ng bahay dyan. Inakyat ko yung mga bisita ko dyan Inakyat ko dyan ng bonggang-bongga. Natutupok talaga kasi nasa bundok sila Nasa bundok sila. Yung pag medyo patag, hindi masyadong naapektuhan. Although yung Altadena, marami din kasi mga kahoy-kahoy doon But again, what is the message of these things going on? Ako, naka-alarma ka dahil, naka-ready na kami. We're ready. Nakapack kami and everything. Passport, birth certificate, gamot ng mother ko, gatas and everything, pagkain. We're all set. Anytime, inaantay lang namin na I hope hindi na magtuloy-tuloy yung message ng city. Kasi dito naman ina-alert lahat kung mag-evacuate pa kayo or what, So, ayun na nga. So, ano yung mensahe ng buhay? Kawawa talaga, Duchess. 1, 2, 3, siguro mga 5 people that I know sa area na mga kliyente ko to na naging kaibigan ko. Mga rich and mga rich talaga to. Pero anuhin mo yung, 'di ba? Whether you're poor or rich, kapag nasunugan ka, kawawa talaga. Buti na lang itong mga ito, syempre may mga pera, nasa hotel sila and everything, 'di ba? Yung iba may mga bahay sa iba. Ako naman, meron naman akong masasabi ko na pwedeng puntahan, okay? Na hidden place that I can, enjoy kahit na may mga ganitong pangyayari. Pero ano po yung mga kadahilanan? Here. So yung mayor namin dito sa LA, si Karen Bass, during the wildfire, nasa Ghana. May mission siya doon, I don't know. So, ang sentimiento ng mga Angelinos, which is yun ang tawag sa amin, yung mga taga Los Angeles, ng mga Angelinos, ay bakit hindi siya umuwi kaagad na may ganitong devastation sa California. So talagang under scrutiny siya ngayon, talagang mga tao nagbabacklash na ito, bakit kamo? Kasi for 2024-2025 budget ng Fire Department, Los Angeles Fire Department ay kinat niya. Okay? Kinat niya ng $17 million. Ifinund sa homeless, yung 17 million, according to the document na pinresent sa media, yung 17 million US dollars na supposedly para sa fire department ay inilipat sa homeless. Wala namang problema, kaya makakarelate ang Pilipinas dito Actually, hindi walang problema. Bakit ba dumadami ang mga homelessness dito sa California? Sabi ko na umaakyat na dito sa Santa Monica, yung iba nasa Palisades na nga, yung iba sa Malibu, may mga nakikita na ako. Malibu also is affected. Kasi magkadikit lang naman yon. Malibu, Santa Monica, Palisades, Beverly Hills, magkakadikit lang to. Pero, Anyway, going back, so mga palangga, I have this document here.
Ah, yan. Sa usok kanina kasi lumabas ako, although naka N95 ako ng bonggang-bongga. Alright, so this is dated September 17, 2024 na nakasaad dito, uh, uh, ito, December 4, 2024 pala, Board of the Fire Commissioners. So, nakasulat dito, the Los Angeles City Fire Department is facing unprecedented operational challenges due to the elimination of critical civilian positions and a 7 million reduction in overtime variable staffing hours. These budgetary reductions have already affected the department's ability to maintain core operations such as technology. Basta total of 17 million budget. Di natin isa-isahin. Ang gusto ko lang sabihin sa inyo, pinondo sa homeless. Bakit po dumadami ang homeless dito sa California? Kasi ang California is sanctuaryo ng mga TNT katulad ni Erwin Tulfo. Okay? 'Di ba? Pasok na pasok. So yung TNT iba-iba. I'm just joking. Pero you know what I mean. So dahil tinanggalan ng $17 million na pondo ang aming LAFD, alright? So ito yung impact dahil hindi naman na-anticipate na magkaroon ng fire ng ganito kadami. So mga palangga, okay, liwanagin ko muna. Kaya dumadaming homelessness kasi yung mga taga-ibang state pumupunta dito sa amin. At dyan pinupondohan niya ng Los Angeles County na nakakakuha sila ng free na ganito, na ganyan, financial aid, at kung ano pa. Alright? So yun yung sinisigaw ng mga biktima, lalo na yung mga victims ng fire at ng komunidad. Bakit binawasan ng budget ng $17 million? Ito ngayon yung instead na siguro, let's say for example, 10 hectares lang 10 acres lang supposedly ang masunog, naging 20 acres, naging times 3 dahil failed yung local government. Kasi mga palangga, ano ang naging lesson o anong nalaman ng mga Angelinos o mga taga dito sa LA? Yung aming mga fire hydrant, okay? Yung iba doon, o 20% of it, ay walang tubig, kumbaga hindi nagpa-function. Because of lack of budget or whatever, ano pang reason, hindi ba na-check dahil kulang sa tao and everything. Imagine mo, so 20% nun ay hindi gumagana. So meaning, dun sa mga area na yon, yung mga fire hydrant na yon, paano mo ngayon isi-save ang mga bahay, museum, banks, ang dami na sunog, di ba? Kung hindi ito gumagana. Ito ngayon yung galit dito sa LA. Okay? Ako sa case ko, mga palangga, siguro sabi ko nga, dahil iba yung background ko, iba yung experience ko eh. Pumunta ako ng Amerika nang wala akong pera. Pumunta ako ng Amerika na sarili ko lang yung dala-dala ko, so hindi ako takot mawalan. Kasi even material things, wala yan. Wala naman akong gintong nakaw sa bahay. Wala naman akong mga ninakaw na para malungkot ako. Wala akong ganun. So kahit damit ko lang, I can start again. I can go Europe or, I can go anywhere. Baka sakali, start uli ng buhay or something. Hindi ako natatakot na mawalan ng material possessions. Kasi hindi naman ako materialistic na katulad ng mga putang inang mga bangag dyan na dapat matapos na yan sila Satanas, sila Tambalusos na ayaw nilang tantanan ang inyong pera. Okay? Kaya thank you sa mga nag-message sa akin. We're okay. Diba? We're okay. I have 3 places na pwede kong puntahan just in case. Okay? I have 3 places. Family ito. Pamilya. So, wala akong problema at I hope hindi na magtuloy-tuloy kasi hanggang ngayon umaapoy pa rin. At ang usok, pag lumabas ka, sobra talaga. Ganyan mga palangga. So, bakit ko kinukwento to sa inyo about the budget cut? Ganito rin po yung nangyari sa atin sa baha na pinaasa kayo ni buwa ka ng inang bangag na may 5,500 flood control. Wala pala. Kaya namatay ang 200 plus ng taga Bicol. We have casualties also, 5 casualties reported.
at I think 30 plus injuries, hindi naman mild injuries, pero 5 fatalities. So pareho lang po ito na ginagawa na sa Pilipinas. More on sa Pilipinas yung baha na yung budget wala na, hindi napunta doon sa sa baha na yon. Wala yung pinagkaiba. Buhay, properties ang pinag-uusapan. It just so happen dito, talagang prone kami sa wildfire. Sa atin naman, prone tayo sa baha. Kaya nga dapat yan, isinasabuhay ng ating mga local, ng mga nasa gobyerno na protektahan yung buhay. Protektahan. O, tingnan nyo kayo. Kayo dyan sa Pilipinas, 200 ang patay sa baha. Parang wala lang, di ba? You're still okay. Papalakpak pa kayo kay Bangag. Okay, magaling si Bangag. Okay lang, may adik na presidente. Kami dito, 5 ang nagurgur. Billions of dollars ang nawala sa mga properties ng mga biktima. Pero tignan mo, the world is talking about us. Pero sa atin sa Pilipinas, dahil ayaw ipaalam yan ng mainstream media, di ba? Ayaw niya ipaalam, ayaw nila i-report ang kapalpakan ng utang inang gobyerno ni Marcos, kaya hindi tayo masyado na pag-usapan. And I'm glad itong si Zuckerberg ay mukhang natakot kay Lolo Trump at tatanggalin na yung mga fact checkers. At hindi na mapigilan yung ating pagsasalita. Dahil sila ang dahilan. The reason why natanggal yung aking Facebook page na 2 Facebook page na more than 1 million, if you combine followers, 1 million followers, silang may dahilan yan. Kasi they don't want you to talk. Katulad ngayon na ang mga vloggers ay tina-target, ipapatawag sa Congress, the same thing to. Gusto nilang pagtakpan yung corruption. Ito rin yung nangyayari. I may say na because nalaman namin na 20% na fire hydrant ay hindi gumagana at tinanggalan ng budget. Ako, I'm not really into yung local politics. Nagbabasa-basa din ako. Syempre, dito ako nakatira, no? Dapat malaman mo. But, I talk about Philippine politics. Pero, napag-alaman namin kanina, dahil nga yung mga comment, messaging dito, no? Because of that mayor, ganyan. So now, 20% ng fire hydrant ay hindi gumana kaya may mga maraming nasunog. At hindi namin alam anytime papunta na sa amin yung apoy. Kaya, hindi rin kami nakakatulog ng mahimbing kasi naka-alert. Although dito naman, maganda naman yung communication. Mag-alert sa phone mo at, kung ano pang mga messaging na gagawin nila and everything. So, yun mga palangga. Okay. Sila lang yun, madam. Siya ka na, sabi ni Edeta. Yes, o nga palangga. So, eto yun. Only one life to live. You only live once. This multi-million houses, para silang mga basang sisiw. Kaya huwag ka magyabang, Lisa Tanas. Ikaw tambaluslos na akala ninyo nakatira kayo sa mansyon na ninakaw ninyo ngayon, ninakaw nyo sa taong bayan, pag gumapang ang karma, matatapos kayong lahat. Matatapos kayo mga buwakan ng inang ninyo habang naghihirap ang mga Pilipino. Okay? Mga kababayan, kaya nga sa January 13 sa mga pagtitipon dyan sa Carino Grandstand, right? The finals Carino Grandstand, I posted it. Yung sa INC at iba pang mga group, you have to be part of it. This is gonna be peaceful rally. Kung hindi kayo magsasalita sa ginagawa ni Marcos Jr., yung patungkol sa bigas, pababain ang bigas, haluin yung mga broken rice, din yung brown rice na mga aso lang ang makakakain, mimixklahin nila ng ganyan, pababain nila ng presyo para magmukhang may ginagawa yung gobyerno. Kung ngayon 60 pesos ang bigas per kilo, gawin nilang 39, 40 para lang masabing may achievement ang bangag na gobyerno. Ginagago na kayo. Kailangan nyo maging part ng movement na ito. Whether INC, kung ano pa man. Now, another thing na, even busy ako sa Kamontor, na-scan ko sa balita, na ang PNP, ini-exempt na nila sa pulburon test, sa psychological test, ang mga active na police. Okay? Exempted na, hindi na sila dadaan doon. Tama ba ako?
So mga kababayan, anong ibig sabihin yan? Ayaw ni Marbil at ni Bangag Jr. na malaman na maraming addictus na mga polis. Kasi recently, meron yatang nag-positive. 10, was it? Tignan natin to. May nag-positive mga kababayan. 10 ano, sundalo ba yon? Okay, here we go. Alright, so 10 soldiers. Oh my God, grabe ang nangyayari. Tamo, may nanalo na naman na loto. Oh. Temo, jackpot 1 winner. Oh my God. Anyway, so may nag-positive na sundalo ba yun or police? Ngayon, mga kababayan, ang krimen sa Pilipinas ay grabe, kaliwat kanan. 28? 28 persons. So, thank you. Bangag-bangag naman ang lola ninyo. 28, sabi ni Gorgor TV. O yan, thank you for that information. Okay, 28 soldiers. Yeah, dapat isa lang ang maging modelo about drug test na yan, sabi ni Palangga. O, see, 28 na. Thank you. So, 28 na kapulisan na sundalo ang naging positive. Nakita niyo yung krimen? 84 years old na lola, bedridden. Ginahasa. Dito sa South, ginurgot. Okay, yung sa South, Freeway 405 sa Mindoro, papuntang Long Beach area. Hindi ako maalam sa direction. Pero papuntang South Side, hindi yan affected. Yung North, papunta doon. Hollywood Hills, Runyon Canyon, yung mga nakaakyat ako dyan sa Runyon Canyon. Malapit lang naman yan dito. So anyway, ano ba yung lesson sa buhay natin? Of course, nakakalungkot. Imagine mo ang mga bahay dyan, mga palangga. Pag may mga bisita ako, yung mga friend ko na pumupunta dito, tinutour ko sila pag pumupunta sila dito. Like, shout out kay Attorney Trixie. Diba? Attorney Trix, naikot-ikot kami, sila Lady Boss, sila Raimi, si Belle, and everything. Iniikot-ikot ko sila. Ito, bahay ni ganito, ni ganyan, da-da-da-da-da-da. But, dun sa Pacific Palisades, dito sa Pacific Palisades area, halos lahat, naabo na yon. Pero, nakikita mo, diba, doon mo may mga celebrity kasi na in the past, I just forgot yung name niya. In the past, mga nagko-comment sila between the Israel Gera and the Gaza, diba? May isang celebrity na nag-post siya in the past na parang gurgurin na lahat yung taga-Gaza. Parang ganon. Gurgur them all. So yun yung hashtag. So ngayon nagkakaroon ng backlash. Binabalikan siya ng mga tao from all over the world na, ayan, dati sinabi mo yan. Ngayon natupok yung bahay mo, nag-iiyak siya and everything. I'm not saying na yung mga taong ito yung mga pangyayari ito ay karma. Dahil I have friends. I've known people na talagang natupok at talagang naapektuhan sila. Kaya nga sabi ko sa inyo, di ba, lagi kong sinasabi, isang beses ka lang mabuhay sa mundong ito. Gawin mo yung tama at huwag ka mang-apak ng kapwa. Kasi hindi mo alam, yung karma babalik sa'yo. Another example, alam mo yung mga palangga, may client ako, at this time, kliyente ko siya. Okay? Yung nanay niya pala yung client, hindi siya. So, siya yung nagbabayad, syempre. So anyway, nagsama sila ng kanyang jowa for 25 years. Hindi sila kasal. I don't know, for some reason, yung babae, pinoprotektahan din niya yung kanyang property dito sa may Newport Beach kasi I think ang property niya is 5 million. So yung jowa niyang lalaki, may property din pero mas malaki yung property niya. So anyway, last year, namatay si lalaki. Hindi sila kasal. Di ba dapat yung mga, kung ano yung meron yung lalaki dahil namatay na, mapupunta sa kanyang mga kagamitan or kung ano pa man, may kapatid yung lalaki na nakatira sa Pacific Palisades. Alam mo ba, nag-away-away pa sila. Siya chinichika sa akin ng anak ng client ko. Walang nakuha itong si girl, yung anak ng pasyente ko. So anyway, ang sabi ko sa kanya noon, chika-chika kami, you know what, may karma naman ang may karma naman talaga ang ang mundo. Kapag masama ka, hindi mo kailangan gumanti kasi let the tadhana, do the work. So anyway, sabi ko nga, I'm not saying na kinarma yung mga taong doon, pero kasi may mga matitinong taong nasunugan and everything, like kayo dyan,
nabahaan. Alam mo ba, etong na-meet ko kasi yun. Yung parang hilaw niyang sister-in-law. Na-meet ko yun sa mga events and mga gathering and everything. Natupok yung kanyang bahay. Last year naging greedy siya. Kinuha niya, sabi sa akin nung client, you know what, Claire? Sabi niya, grabe itong si ganito yung pangalan. Sabi niya, hindi man lang niya binigay yung car kasi may sentimental sa amin ni yung jowa niya, Sa kaya mo na may car ka naman. Sabi ko, sabi niya, hindi, yung sentimiento. Sabi ko, may karma naman. So, natupok yung bahay niya. As in, tupok. Nasa siya, dito sa may Sunset, yung paakyat, what's that? Dito sa may San Vicente, paakyat doon. Yung mga taga-LA, alam niyo yan. Paakyat doon. Doon yung bahay niya. So anyway, hanggang ngayon po, sa kapapasok lang, hindi pa rin nako-contain yung apoy. Ikta-iktarya at dumadami na ang talagang buti na lang, hindi papunta dito sa side namin, papunta dun sa north. Hollywood Hills, ang gaganda ng bahay dyan. Inakyat ko yung mga bisita ko dyan Inakyat ko dyan ng bonggang-bongga. Natutupok talaga kasi nasa bundok sila Nasa bundok sila. Yung pag medyo patag, hindi masyadong naapektuhan. Although yung Altadena, marami din kasi mga kahoy-kahoy doon But again, what is the message of these things going on? Ako, naka-alarma ka dahil, naka-ready na kami. We're ready. Nakapack kami and everything. Passport, birth certificate, gamot ng mother ko, gatas and everything, pagkain. We're all set. Anytime, inaantay lang namin na I hope hindi na magtuloy-tuloy yung message ng city. Kasi dito naman ina-alert lahat kung mag-evacuate pa kayo or what, So, ayun na nga. So, ano yung mensahe ng buhay? Kawawa talaga, Duchess. 1, 2, 3, siguro mga 5 people that I know sa area na mga kliyente ko to na naging kaibigan ko. Mga rich and mga rich talaga to. Pero anuhin mo yung, 'di ba? Whether you're poor or rich, kapag nasunugan ka, kawawa talaga. Buti na lang itong mga ito, syempre may mga pera, nasa hotel sila and everything, 'di ba? Yung iba may mga bahay sa iba. Ako naman, meron naman akong masasabi ko na pwedeng puntahan, okay? Na hidden place that I can, enjoy kahit na may mga ganitong pangyayari. Pero ano po yung mga kadahilanan? Here. So yung mayor namin dito sa LA, si Karen Bass, during the wildfire, nasa Ghana. May mission siya doon, I don't know. So, ang sentimiento ng mga Angelinos, which is yun ang tawag sa amin, yung mga taga Los Angeles, ng mga Angelinos, ay bakit hindi siya umuwi kaagad na may ganitong devastation sa California. So talagang under scrutiny siya ngayon, talagang mga tao nagbabacklash na ito, bakit kamo? Kasi for 2024-2025 budget ng Fire Department, Los Angeles Fire Department ay kinat niya. Okay? Kinat niya ng $17 million. I-fund sa homeless, yung 17 million, according to the document na pinresent sa media, yung 17 million US dollars na supposedly para sa fire department ay inilipat sa homeless. Wala namang problema, kaya makaka-relate ang Pilipinas dito Actually, hindi walang problema. Bakit ba dumadami ang mga homelessness dito sa California? Sabi ko, umaakyat na dito sa Santa Monica. Yung iba nasa Palisades na nga. Yung iba sa Malibu, may mga nakikita na ako. Malibu also is affected. Kasi magkadikit lang naman yon. Malibu, Santa Monica, Palisades, Beverly Hills, magkakadikit lang to. Pero, Anyway, going back. So, mga palangga, I have this document here. Yan. Sa usok kanina kasi lumabas ako, although naka N95 ako ng bonggang-bongga. Alright, so this is dated September 17, 2024 na nakasaad dito. Ito, December 4, 2024 pala, Board of the Fire Commissioners. So, nakasulat dito, the Los Angeles City Fire Department is facing unprecedented operational challenges due to the elimination of critical civilian positions and a 7 million reduction in overtime variable staffing hours
These budgetary reductions have already affected the department's ability to maintain core operations such as technology. Well, anyway, basta total of 17 million budget. Di natin isa-isahin. Ang gusto ko lang sabihin sa inyo, pinondo sa homeless. Bakit po dumadami ang homeless dito sa California? Kasi ang California is sanctuaryo ng mga TNT katulad ni Erwin Tulfo. Okay? 'Di ba? Pasok na pasok. So yung TNT well, iba-iba. But I'm just joking. Pero you know what I mean. So dahil tinanggalan ng $17 million na pondo ang aming LAFD, alright? So ito yung impact dahil hindi naman na-anticipate na magkaroon ng fire ng ganito kadami. So mga palangga, okay, liwanagin ko muna. Kaya dumadaming homelessness kasi yung mga taga-ibang state pumupunta dito sa amin. At dyan pinupondohan niya ng Los Angeles County na nakakakuha sila ng free na ganito, na ganyan, financial aid, at kung ano pa. Alright? So yun yung sinisigaw ng mga biktima, lalo na yung mga victims ng fire at ng komunidad. Bakit binawasan ng budget ng $17 million? Ito ngayon yung instead na siguro, let's say for example, 10 hectares lang ang 10 acres lang supposedly ang masunog, naging 20 acres, naging times 3 dahil failed yung local government. Kasi mga palangga, ano ang naging lesson o anong nalaman ng mga Angelinos o mga taga dito sa LA? Yung aming mga fire hydrant, okay? Yung iba doon, o 20% of it, ay walang tubig, kumbaga hindi nagpa-function. Because of lack of budget or whatever, ano pang reason, hindi ba na-check dahil kulang sa tao and everything. Imagine mo, so 20% nun ay hindi gumagana. So meaning, dun sa mga area na yon, yung mga fire hydrant na yon, paano mo ngayon isi-save ang mga bahay, museum, banks, ang dami na sunog, di ba? Kung hindi ito gumagana. Ito ngayon yung galit dito sa LA. Okay? Ako sa case ko, mga palangga, siguro sabi ko nga, dahil iba yung background ko, iba yung experience ko eh. Pumunta ako ng Amerika nang wala akong pera. Pumunta ako ng Amerika na sarili ko lang yung dala-dala ko, so hindi ako takot mawalan. Kasi even material things, wala yan. Wala naman akong gintong nakaw sa bahay. Wala naman akong mga ninakaw na para malungkot ako.